Magandang umaga po sa lahat. Nelma ulit. Jesus the Way Up Ministries, United States of America. Ang ating title sa mensaheng ito ay Huwag Matatakot. Tayo ay nasa kalagitnaan ng isang malaking digmaan na sangayon sa ating Biblia ay isang spiritual na digmaan at hindi isang pantaong digmaan. Ang ating nakaaway ay hindi tao, kundi mga masasamang espiritu na siyang mga pinuno, mga makapangyarihan at mga tagapagmahala ng kadilimang umiiral sa ating mundo. Isang malawak at malaghanap na hukbo na hindi natin nakikita, hukbong espiritual ng kasamaan sa kalangitan. Bukod sa larangan ng digmaan, may isa pang lugar na gusto tayong ilagay at ipako ng ating kalaban upang hindi tayo makapasok sa larangan ng digmaan. Ang tawag ko sa lugar na ito ay ang zona ng pagkatakot o ang fear zone. Bago isagawa ng kalaban ang pagpasok nila sa larangan ng digmaan, tayo ay kanilang inililigaw sa zona ng pagkatakot. Gumagawa sila ng mga paraan upang sila'y makalamang sa atin. At kapag tayo ay mananatili sa ating pagkatakot, tapos na para sa kanilang labanan at tinitiyak nila na sila ay panalo na. Ngayon, pag-usapan natin ang pagkatakot. Una-una, ating tandaan na tayo ay hindi binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan, kundi ng espiritu ng kapangyarihan at ng pag-ibig at ng maayos na pag-iisip. Ang isa sa mga pangkaraniwan at mabisang sandata ng kalaban, ang Diablo ay ang takot. Ang kanyang mga kasinungalingan ay hindi lamang nakatuon para manloko, ngunit higit sa lahat upang magsabog ng takot. Ang Biblia ay hindi uulit-ulitin ang salitang huwag matatakot kung hindi ito totoo. Ang takot ay nagsisimula bilang isang pag-iisip. Isang kaisipang maaring totoo o hindi, na tayo o ang ating mahal sa buhay ay nahaharap sa isang panganib, banta, kasamaan o kaparusahan. Ang kaisipang ito ay nagiging isang matinding emosyon na dapat sana ay makatulong sa ating pakikipaglaban o pagtakas o pag-iwas sa panganib. Subalit ang ating kalaban ay tuso at matalino sa paggamit niya ng takot upang tayo'y manatili sa atin takot hanggang dahan-dahan nating sirain ang ating sarili. Ang ating kaisipan ay maaaring maging larangan ng digmaan na kung saan tayo tumatayo at nakikipaglaban sa kaaway o palaruan ng mga demonyo kung ito ay walang laman at tamad mag-isip o isang matibay at malakas na kampo ng kalaban kung sila hindi natin pipigilan at pababayaan lamang. Lumalago ang pag-aalinlangan at kawalan ng tiwala sa kanyang sarili ng isang taong may kinatatakutan at dahan-dahang nawawala ang kanyang kumpiyansa na maayos niya ang kanyang problema. Ang takot ay lumilikha ng mga haka-hakang hadlang, bundok na hindi maakyat, pader na hindi mabubuwag, virus o sakit na hindi magagamot. Hanggang makalimutan na natin tuluyan ang salita ng Diyos at ang kanyang mga pangakong pinangahawakan natin. Kung ikaw ay lublob sa katakutan, ikaw ay tatakbo sa mga espiritual na digmaan at ikaw ay magduduwag-duwagan. Maraming pagkakataon na ako'y binigyan ng Panginoon na maglingkod sa mga taong pinangungunahan ng takot. Nakita't nasaksihan ko kung paano na parang ahas pumupulupot ang takot sa kanilang pagkatao. Nagbabago ang kanilang kaangyuhan at tinig at ang espiritu ng katakutan ay nagkakaroon ng sarili niyang mukha
sarili niyang salita at kilos, at ganap na kinukuha ng takot ang mga personalidad ng kanilang inaalipin. Hindi lamang ating kaisipan ang inaatake ng katakutan, kundi pati na rin ang ating katawan. Ang immune system natin ay pinahihina ng takot. May mga kilala ko na napinsala ang kanilang mga puso pagkatapos ng buwan o taon ng stressful life kasama na ng pagkatakot. Nang pumanaw ang aking may bahay, umiral sa akin ang pagkatakot, ang takot na mag-isa at ang pagiging malungkot sa pag-iisa. Sa loob ng mahigit na 1 taon ay nilabanan ko ang pagdududa at kawalan ng paniniwala. Ngunit hindi nagtagal, ako'y nagkasakit at na-hospital sa loob ng 2 at 1 buwan. Ang unang sinabi sa akin ng aking doktor ay ang immune system ko ay bumigay at humina, naging madaling puntirya ako ng virus at bakterya na sumalakay sa aking baga. Hindi alam ng 4 kong doktor kung saan ang galing ang aking sakit at kung bakit ang aking baga ay nag-produce ng 7 litrong tubig na umakyat sa aking puso kung saan kumuha sila ng 3 pang litro ng tubig. Paano natin madadaig ang pagkatakot? Ano-ano ba ang probisyon ng Diyos laban sa pagkatakot? Hindi binabawasan ng Biblia ang marami na mga bagay na kinatatakutan natin. Sa katunayan, ang sinasabi sa atin ng Biblia ay habang papalapit ang oras ng pagtatapos o end times, ang mundong ito ay magiging mas mapanganib, mas nakakatakot. Ngunit ipinapakita rin ng Diyos kung paano natin haharapin ang ating kinatatakutan, kapwa mabuti o masama. May isang taong bumilang kung ilang beses na ang salitang huwag matatakot ay lumitaw sa Biblia, at ang bilang niya ay 365 times. Sa mga katuwid, ang Biblia ay may salitang huwag matatakot sa araw-araw ng taon. Ito'y hindi coincidence lamang. Ang nais ng Diyos ay mabigyan tayo ng rason araw-araw kung bakit tayo huwag matatakot. Salamat sa Diyos dahil araw-araw kailangan nating mapaalalahanan na huwag matatakot at magtiwala sa Diyos na mapagmahal. Ngunit napansin ba niyo na ang karamihan ng mga bagay na kinatatakutan natin ay hindi nagyayari sa atin? At kahit na nangyayari ito, ang ating pag-aalala at pagkabalisa sa pangkalahatan ay walang nagawa upang maprotektahan tayo. Ang Diyos ay napakabuti. Upang labanan ng takot, ang iniligay niya sa ating kamay ay 3 sandata: Espiritu ng kapangyarihan, Espiritu ng pag-ibig, at Espiritu ng maayos na pag-iisip. 2 Timothy chapter 1 verse 7. Natanggap natin ang mga regalong ito nang dumating ang banal na Espiritu at nanirahan sa atin. Ngayon, ang dapat natin gawin ay i-activate sila at maging handa na gamitin ang mga ito araw-araw. Ang ginamit ni Paul ay ang Griegong salita na dunamis, na siyang kapangyarihan galing sa banal na Espiritu. Ang Espiritu ng kapangyarihan ay nagbibigay sa atin ng lakas sa pagharap at pagdaig sa bawat makademonyong oposisyon na maaaring tumayo sa ating landas. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos na ating idideklara o iuutos sa ngalan ni Jesus at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang espiritu ng katakutan ay kakarimot sa pagtakbo na mas mabilis pa sa 4:00. Hindi na tayo sakop ng demonyo
at tayo ay malaya na sa kanyang dominyon at pag-aapi. Tayong mga anak ng hari ay mayroong otoridad at kapangyarihan sa ating kalaban, kaya gamitin natin ito. Ngayon naman, ang espiritu ng pag-ibig ay patungkol sa ating relasyon sa Panginoon at sa mga taong nasa paligid natin. Ang sabi sa 1 Juan, chapter 4, verse 18 ay ito, walang kasamang takot ang pag-ibig at pinapawi ng ganap ng pag-ibig anumang pagkatakot. Hindi natin maaaring pareho mahalin at katakutan ang iisang tao o bagay. Ang Diyos ay mahal natin sapagkat tayo ay una niyang minahal. Ating tandaan na kung ang ating relasyon kay Jesucristo ay tama, ang ating takot ay ang aakay sa atin patungo sa Panginoon na siyang mag-aalis ng ating takot. Ang kapangyarihan na walang pag-ibig ay maaaring gumana, ngunit ito'y walang kabuluhan. Ang pag-ibig na walang kapangyarihan ay gagana, ngunit ito ay hindi mabisa. Ang kapangyarihan at pag-ibig ay parehong gagana kung ang dalawa ay magkasama at ito'y magiging mabisa at makapangyarihan. Ang kahuli-huling sandata na binigay sa atin ng Panginoon ay ang espiritu ng maayos na pag-iisip. Ang impluensya ng espiritu ng Diyos ay kinakailangan upang makabuo ng isang tunay na maayos na pag-iisip. Ang kaisipang ito ay kontrolado ng banal na espiritu at ito ay malinaw, maingat at makatwirang pag-iisip na hindi maninipula ng espiritu ng takot. Ang isang mabuting kaisipan ay hindi nakasalalay sa karunungan at lakas ng tao, kundi sa karunungan at lakas ng Diyos. Binabago ng banal na espiritu, hindi lamang kung paano tayo nag-iisip, kundi kung sino tayo kay Jesucristo. Huwag matatakot. Yan ang sabi sa Biblia. 365 times sa isang taon. Araw-araw, tayo'y may susundan na salita ng Diyos na nag-uumpisa sa huwag matatakot. Sinelma ulit ito. Jesus the Way Up Ministries of Monrovia, California, USA. God bless you all.